Quadro Alas may mensahe para kay The Monster Inoue. Sabi ni Alas, Tartel, sino naman yang katapat mo? Hindi namin kilala yan. Buti kilala mo. Sa bagay, mga ka-level mo lang kasi yan. Mga may hina. Pinapalata mo na talaga na natatakot ka talaga sa akin. Ayan mga tol, napakahina daw po ng kalaban ni Naoya Inoue ngayong January 24. Isang South Korean boxer. Mahinang klase daw ito mga tol, pero number 11 ito sa WBO belt. Sinabi pa ni Alas na sobrang takot ni Inoue sa kanya. Ang mahirap kasi dyan mga tol, wala si Casimero sa opsyon dahil banned sa Japan. Wala pang promoter. Isang mahinang nakatapat ni Inoue dahil late replacement na. Wala nang oras para mamili pa si Inoue ng kalaban. Sinabi nga ni Inoue mga tol, hindi rin niya kilala itong kalaban niya. Pero dahil ito ang itatapat sa kanya, wala siyang magagawa kundi labanan ngayong January 24. Hindi kasi si Inoue ang naghanap ng replacement. Gawain ito ng mga manager at promoter niya. Kaya kung ano ang itatapat sa kanya ngayong January 24, talagang pulbusin na lang. Aminado rin si Inoue na hindi kilala itong South Korean boxer. Ang masaklap mga tol, baka dito pa ma-upset si Naoya Inoue. Pero matagal nang nag-eensayo itong si Inoue para lalaban ngayong January 24. Kaya lahat ng advantage hawak ni Inoue. Kaya hindi na tayo magtaka kung matatapos ito sa round 1 o round 2. Kaya abangan na lang natin January 24, malapit na po yan. Nakakatamad lang tumalpak dyan kasi sobrang llamado ni Inoue. Sa iba pang balita, Ryan Garcia mapapalaban muna ngayong Mayo bago ang rematch kay Devin Haney. Ayon sa post ni Turki Alalshik, pumirma na raw si Ryan Garcia ng isang tune-up fight. Pero ayon naman sa post ni Ryan Garcia, ang tune-up fight na ito ay hindi easy fight. Isang mabigat na laban daw ito pero kino-consider na tune-up fight. May lumalabas mga tol na makakalaban daw ni Ryan itong si Teofimo Lopez. Kung si Lopez ang makakalaban ni Ryan, hindi na po yan tune-up fight dahil world champion si Lopez. Hawak niyang WBO at the ring belt sa light welterweight. Kaya hindi masasabing tune-up ito para kay Ryan Garcia. Kahit matalo daw si Ryan Garcia, magkakaroon pa rin ng rematch kay Devin Haney sa October. Magkakaroon pa daw yan ng isang trilogy sa 2026. Aba, matindi ang pinaplano ni Turki Alalshik mga tol. Samantala sinabi rin ni Devin Haney, kung aakyat na raw ito sa welterweight division, wala nang dahilan para bumaba pa sa light welterweight. Sa ngayon lumalaban si Devin Haney, Ryan Garcia at Teofimo Lopez sa 140 pounds. So isang akyat na lang mga tol, nasa welterweight division na sila. Pwede na nilang labanan sila Jaron Butch Ennis, Eimantas Stanionis. At syempre isama na rin itong si Conor Benn. Pero ngayong April, mapapalaban muna si Conor Benn sa middleweight division kontra Chris Eubank Jr. Akyat muna ng mataas na division si Conor Benn dahil walang pumapalag sa welterweight. Hindi na ikasang bakbakan ni Conor Benn at Mario Barrios kaya umakyat muna ito ng middleweight. May balita rin mga tol na inaantay daw ni Mario Barrios ang laban kay pambansang kamao Manny Pacquiao. Ito raw ang susunggaban agad ni Mario Barrios. Gusto rin niya makalaban ng isang legendary na si Pacman. Okay mga tol, hanggang sa muling update.